ng mga hudyat, oras? Yes or no? Dawa, pakisagot. Dawa? Dinig ba ako? Rinig ka, Pastor. Nag-chat yan sa mga ustad para may sasagot. Dawa, paki-unmute po. Kasi kamo, si Kristo hindi siya Diyos. So, hindi niya alam ang oras, yung tanda at ang hudyat. So, yan ang tanong ko sa'yo. Diyos lamang bang nakakaalam ng oras, tanda at hudyat? Yes po, or no, bro? sa pananaw ng Islam, oo. Sa pananaw ng Islam at karamihan ng yes po, sa pananaw ng Islam, ang Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat ng hudyat at oras ng mga pangyayari. Halimbawa, sa Quran, may talata na kung saan sinasabi doon na walang sino man ang nakakaalam ng takdang oras ng kiyamat, so araw ng paghukom, kundi ang Allah. So yun po. Sabi dito, bro, sa 43 Asokraf, aya 61, sabi niya, at katotohanan, siya si Isa Jesus ay magiging isang tanda o hudyat para sa kaalaman ng oras, kaya huwag kayong mag-aalinlangan hinggil dito. Tanong, tama po ba yung Quran ninyo ayon sa sinasabi niyang ito o mali? Tama ba ito o mali? Sagot na lang daw. Yes po, tama. Yung pangunawa mo, yes po, tama yung pangunawa mo lamang yung mali. Bakit? Si Jesucristo po kabilang sa tanda, isang malaking palatandaan na malapit ng araw ng paghukom, siya ay babalik. So yun po ang kasagutan. So, pangatlong tanong. So sa makatuwid, kino-confirm mo na alam ni Jesus ang hudyat, oras at tanda? Kino-confirm mo ba ito? Yes or no? Yung pangunawa mo lang yung mali. Bakit? Yes or no muna, bro? No po. Ano? No po. Okay. Kasi ganito yan, hayaan mo ako mag-explain, di ba? Nagtanong ka, magsasagot ako sa'yo. So ganito po yan, si Jesucristo po kabilang sa pinakamalaking tanda kapag siya ay bumalik, malapit ng araw ng paghukom. So hindi po nangangahulugan na alam ni Jesucristo ang araw ng paghukom, kundi tanda lamang siya na kabilang sa malaking tanda na malapit ng araw ng paghukom ay ang pagbalik ni Jesucristo. So yung pangunawa mo po yung mali. Ang sabi kasi dito, at katotohanan siya ay magiging isang tanda o hudyat para sa kaalaman ng oras. Para sa kaalaman ng oras. Pang-apat na tanong. Tama ba yung Quran ninyo na siya ang tanda sa kaalaman ng oras? Tama ba ang Quran nyo o mali? Categorical po. Tama po. Amen. Tama po, pero sa Islamic perspective, sa Quran, malinaw na si Jesus isang propeta lamang at tagapanglingkod ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi siya nakakaalam ng kiyamat araw ng paghukom, kundi kabilang lamang siya sa pinakamalaking tanda na malapit ng araw ng paghukom kapag si Kristo ay babalik dito sa mundo. So yun po ang kasagot. Kung si Jesus ay kaalaman o knowledge siyang ng oras, ilang tanong na yan, brother? Panglima. Okay. Apa. Kung si Jesus ay knowledge po ng hour o knowledge ng oras o may kaalaman ng oras, so sa makatwid, sinabi mo kanina na hindi alam ni Jesus ang oras at dito sa Quran niya mismo, alam ni Jesus ang oras, siya ang knowledge of the hour, so sa makatwid, tanggap mo na ngayon na tama ang sinasabi ng Quran na yan na alam ni Jesus ang oras, tama yung Quran yung ito o mali? Ikaw po yung mali. Bakit? Hindi, tama po ba o mali? Wag hindi po ako, yung Quran. Tama po yung Quran. Amen? Ikaw po yung mali. Bakit? Hayaan mo kung magpaliwanag. Kasi sinasalungat mo kung ano yung, kumbaga nililihis mo kung ano yung nakasulat sa Quran. Ang nakasulat po doon si Jesucristo ay kabilang sa pinakamalaking tanda na siya ay babalik at yun ay kabilang sa palatandaan na malapit ng araw ng paghukom. Hindi po nangangahulugan na alam niya ang araw ng paghukom. Yun po. Siya naman magtanong sa akin ng 5 kasi umamin man si Ustad. Kasi si Dawa. Siya naman po magtanong. Sige, Dawa, ikaw naman magtanong, 5 rin.
Dawa, wag mo Yes. muna kasi yung Dawa, pagre-record mo. tingnan mo muna, Ustad, yung script mo. Maganda siguro yan. Sige, tanong. Sige po, ito po yung tanong ko. Sa inyong paniniwala po, si Isu Kristo po, ito po, Mm. ang Diyos po ba ay sumasamba? Hindi. Yes or no? Ano po ang divine nature ng pagka-Diyos? Ang pagka-Diyos, ang divine nature, hindi sumasamba. Pero yung katawang tao po, kasi may tinatawag tayong human nature and divine nature doon sa second person na Jesus Christ. Ang sumasamba, yung kanyang pagiging taong laman. Bakit po? Upang magiging pattern ng mga taong mananampalataya. Sabi sa Filipos chapter 2, verses 5 to 7, dapat ang maging unawa po natin ay maging unawa ni Kristo. Bagkus siya ay Diyos, hindi niya inaring isang bagay yung otoridad na bilang kataas-taasang dapat irespeto, kundi nagpakumbaba siya sa kanyang sarili, nakitulad sa mga tao. Therefore, dapat tayong maging tao, magiging pattern natin ang pagiging katawang tao ng ating Panginoong Hesukristo. Sunod na tanong. Sige daw. Okay po, brother. Ito po yung tanong ko. Sige po. Mayroon po bang mababasa mula sa Biblia na sinabi mismo ni Isu Kristo, sambahin ninyo ako, ako ay Diyos? Ang mababasa po natin, yung sabi ni Kristo, ako ay Diyos, mababasa po natin yan, Mateo 22, 39 to 32. Then, mababasa po natin, Diyos ang sambahin nyo ako. Ang tinutukoy po doon ay sa Matthew chapter 4, verse 10. Mababasa po natin, sabi ni Satanas, sumamba ka sa akin. Ano sabi ni Kristo? Nasusulat, Diyos lamang ang iyong sambahin. Sino bang tinutukso? Ang Panginoong Hesukristo. At mababasa din po natin sa Quran. Ano po? Diyos lamang ang creator. Si Kristo, yung logos na yan, ay nag-create po ng ibon ayon sa Quran. So, irrefutable lang evidence doon. Brother, dawa. Sige po. Okay. Sinabi mo si Isu Kristo ay Diyos, tapos siya yung tinukso ni Satanas. Clarification lang, tama po? Tama po yun? Ano pa? Sabi mo kanina, si Isu Kristo ay Diyos, siya yung tinutokso ni Satanas. Tama po? Clarification lang. Tama po yan. Ayon po sa konteksto ng Matthew chapter 4 verse 10. Bakit po? Unang-una, ang ama hindi tinutokso doon. Ang tinukso yung dinala po doon. So, ang dinala po doon, walang iba kundi ang Kristo. Kaya Okay po, makikita po natin. Wait lang, pa ako tapos eh. Sige po, Tita, babasahan kita. Wala namang atang oras isto, no? Kasi 5 tanong naman. So, ayan ay pangalawang tanong mo, no? Tama? Ito. Opo. Okay, Matthew 4, just tingnan mo ang konteksto, basahan kita para at least kayong Islam, hindi kayo ma-mislead sa doktrina po ng mga Kristiyano, which is dalisay na aral na binigay po ng Allah. Ito, tingnan mo. Ang sabi po dito, simulan natin po dito sa 7. Jesus said unto him, it is written again. Wait. Okay. Sabi niya sa 7, Jesus said unto him, it is written again, thou shalt not tempt the Lord thy God. Sabi niya. 8. Again, the devil taketh him up into exceeding high mountain. So siya ang dinala ng devil. And showeth him all the kingdom of the world and the glory of them. 9. And said unto him, all these things will I give, if thou wilt fall down and worship me. Sabi ni Satan sa kanya. Siya po ang tinatempt dito. And then, ang sabi ni Kristo, then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, in Him only shalt thou serve. Bakit po? Ano po ba ang nasusulat? No, tungkol ba yan sa Ama? Tingnan po natin dito sa Hebreo chapter 10 verse 17. Tingnan po natin. 7. Tingnan natin. 10:7. Ang sabi po ni Kristo, Hebreo 10. Wait Then said, lo, I come, in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. Sabi niya, then said, lo, I come in the volume of the book, it is written of me, to do thy will, O God. So, kung makikita po natin, sabi doon sa Matthew chapter 4 verse 10, nasusulat. O saan bang nasusulat? Yun ang Kristo na ipopulfill niya, yung nasusulat, edi siya yung Diyos na yun. Next question. Pangatlo, bro, dawa.
Wow, okay ka pa ba? Pasensya po. Akala ko naka-open yung mic ko. Sige po. Ito po, sabi mo kanina, si Kristo ay Diyos at siya ay tinukso ng Satanas. Bakit po sa Santiago 1:13 ang Diyos kailan hindi natutukso? Pero bakit si Kristo po natukso? Okay, ito ang ating maunawaan. Yung salitang natokso at tinutokso, magkaiba yun, iho. Dapat natin, halimbawa, ikaw, tinutokso ka ng 72 na babae, mga dalagang binibini. Pero hindi ka nagpatokso. So magkaiba po yun. Natokso, ibig sabihin, nabiktima. Yung tinutokso, bibiktimahin. Okay? Iba po yung nabiktima na sa bibiktimahin pa lamang. So si Kristo po, tinutokso. So iba po yung hindi natokso. Magkaiba po yun. Dapat maunawaan natin, ang Diyos talaga, hindi yan maaring matokso. Tama po ang talata, mali ang pagkaunawa. I-clarify Sarap ko na yung tanong. talata, brother. I-clarify ko yung talata. Ito kasi yung nakasulat Santiago 1:13. Sino ang matutukso? Huwag niyang sabihin, ako'y tinutokso ng Diyos, sapagkat ang Diyos hindi matutukso ng masama. At siya Correct. mismo ay hindi nanunukso sa iba. Pero bakit po si Jesucristo ay tinutokso ng Satanas? Ang sabi po dito, una, magkaiba po yung utak ninyo sa interpretasyon. Sabi dito, sino man ay hindi natutokso. Eto, basahan kita. Santiago chapter 1 verse 13, no? Tama? Opo. Tama? Okay, tingnan mo may mali interpretasyon nyo tingnan mo. Sabi niyan, let no man say, huwag sabihin ng sino man, mga tao ito, pagka siya ay tinutokso, ako'y tinutokso ng Diyos. Huwag mong sabihin itong tinutokso ka ng Diyos, sabi. Sapagkat ang Diyos ay hindi natutokso. Matutokso, sabi niya, sa masamang bagay at hindi rin naman siya nanunokso sa kanino man. Hindi naman dito sinasabi na ang Diyos ay hindi maaring tutuksuhin, kundi ang Diyos ay hindi manunokso, ay hindi matutokso ang Diyos. Wala pong sinabi dito ang Diyos ay hindi maaring tutuksuhin ng dyablo. Walang ganon. Kaya doon po sa Matthew chapter 4 verses 6 to 10, talagang tinutokso ang Panginoong Hesukristo. Sinusubukan po ng dyablo yung pagiging tao niya kung makakaya ba yung kahinaan niya. Pero natokso ba ang Panginoong Hesukristo? Hindi. Kaya nga hindi matutokso. Wala kang mababasang natokso siya. Iba kasi ang manunokso sa natokso na. Doon kayo maling interpretasyon. Kaya bawas-bawasan yung pilipit. Konteksto talaga dapat. Ganito kasi yan. Malinaw kasi yung verses. Huwag mong i-twist. Pang-apat, bro. Hindi po. Clarification kasi hindi mo sinagot ng mayon. Nililigaw mo yung nakikinig. Malinaw po yung talata. Sapagkat ang Diyos ay hindi matutokso. Hindi daw siya matutokso. Pero si Satanas matutokso Tinukso nga ng Satanas si Jesucristo. Pero ang Diyos daw hindi matutokso. Wala ka. Okay, ito. Sagot po. Wala kang mababasang Panginoong Hesukristo na tukso. Ano lang yan? Sakit lang sa utak po ninyo yan. Kung baga, ano kayo kung baga, tukso, ano yan sakit sa utak ba? Tukso, nakabasa kayo ang tutoksohin. Tukso na agad, natukso na. Iba kasi ang tutoksohin sa natukso na. Okay? Ngayon, kung titingnan po natin, sabi dito, ang Diyos ay hindi matutokso. Tanong, may mababasa ba sa Biblia na si Kristo ay natokso? Wala. Brother, Wait lang, bro. Wait lang, bro. Kagat ka muna. Tingnan, basahin ko Matthew 4, tingnan mo. Tingnan mo, Basahin natin, simulan natin dito sa sa 5. Sabi niya, na magkagayoy, dinala ng dyablo sa bayang banal at inilagay siya sa tuktok ng templo. Ano gagawin? Saan ba ito magsimula? Dito mismo sa 5, no? Then, sabi po dito, tingnan mo po yung script mo. Baka mali ang pagkabasa mo. Sige, bro. Ako po Hindi na naik si Satanas. Ako po Maganda yan kasi naka-record. Correct. Kasi umamin ka kanina, sana kasama yon. Naka-record po ako. Tapos, Sige pa. binanggit mo kasi kanina, lumabas sa iyong bunganga na si Jesucristo ay natukso. Kaya nga tinanong Wala akong sinabing ganun. Wala akong sinabing ganun na tukso. Ipakita ko Sige, sa mamaya, iyo, i-pause mo.
Aanib Ipakita ko ako sa sa inyo. Islam mamaya kung may sinabi akong natukso na ang Panginoong Okay. Jesucristo. Wala. Okay Sige po, po. saksi kayong lahat. Saksi sila na hindi ako nagsabi. Sige. Pangapat na tanong, iho. Yari ka dyan. Pangapat na tanong. Umamin ka kanina, kasalanan mo yun. Ako kasi walang aminan dito eh. Ganun ang rule of debate. Pag umamin ka, bugbog ka. Sige po, sunod na tanong. Pag walang masabi, siya naman naaanib sa'yo. Sige po. Natawa ako dito sa comment section, oh. Dinala daw si Jesus upang tuksohin. Yung dinala ba upang tuksohin? Natukso na? Ang babaw naman ng mga utak ninyo iyo. Parang kamatis. Sige, natanong ka na daw, pang-apat. Sayang naman yung script mo. Ayusan mo naman, mali pagkabasa mo. Sige. Umiiyak si Alexa, oh. Babae ito sa Alexa. Sayang, huwag kang Oo. maging kabit. Kung Kailangan kung nabasa niya yung Quran 4:34 nila, malamang magbabalik Kristiyano yan. Kasi nabasa talaga dito kanina, Brother Aaron. Knowledge of the hour ang Panginoong Hesukristo. So sabi niya, Diyos lamang ang knowledge of the hour. Bakit si Kristo knowledge of the hour? Nag-agree nga siya, yes, tama yan. Nag-agree siya, sama yan. Bugbog sa radyo. Sige po, sunod na dawa. Pangapat. Correct, Brother Mark. Iba ang natokso. Ang natokso, tandaan po natin, past tense na. Ang tutoksohin, ano yan, present tense. Wala pa nga doon sa hindi pa nga umipikto eh. Kung tinanggap ba doon ng, atawag na ito, nang nag-accept o wala, na-deceive na ba siya o wala eh. Dawa, bilisan mo magtanong, wag ka na muna kumausap kay Rashid Andasan. Sige daw. Nag-research pa, nang itatanong. Humihingi ka ng tulong kay Rashid. Wag ka na mag-record, bro. Kasi yung record mo kasi kanina, wala kang puntos doon kahit tingnan ko ko. Sige. Amen! I-post mo bro yung highlights sa yung pag-amin ha. Sige. Sige na, Iligan. Dawa. Ipaputol ko talaga tong lalaki kong daliri kung may na-record siyang inamin kung si Kristo tinukso. Wait lang, Lord, natukso wait na. lang, Lord Sige of po. Debate. Nagtatanong pa siya kay Rashid Indasan kung ano itatanong sige. niya sa'yo. Sige na dawa. Tagal mag-reply Okay ni naman. Rashid Indasan, ah. Okay naman yung dawa kung anuhin mo dito Si- yung mga kapatid na Kuya Wala knowledge Lord mo. Debate, kasi kung natukso siya, hindi naman siya natukso kasi hindi nga siya nagpatihulog sa bangin eh. Kung hindi pa napatihulog siya. siya, hindi natok. at hindi pa natukso siya sana napatira doon. pa. Hindi rin. Tumakas man! Tumakbo. Ayun, na-up na rin ako. Thank you. Tumakbo. Tumakas man! Ay, tumakas na. Nakita Hala, niya si pinaiyak Pablo, mo kasi, alokin siya ng pinaiyak. alak Mukha, pakbar, eh. mukha yung tumama sa baba. Ay. Pinainom mo kasi ng alak bar eh. Umamin man. Ano ba yan? Naririnig. Bro? Ay, Sabi ko baba na mo nga na ba, ako ulit wag- bro kasi baka aakyat siya ulit. Sabi niya, Yan ang naririnig sinasabi ba? ko. Imbis na sa baba ka. Ang ganda ng signal niya eh. Paano ka maririnig? Nasa baba ka. Sige pa ako, Uncle Bio, kung aakyat si Dawa para... Hindi, ako na muna bro. Bamayan ako. Hindi, ako na. Ay, nauna. ang sweet nyo namang dalawa. Nagkukusa eh, di ba? Hindi, para giveaway. Para may, tinatalakay. Siyempre, Inatake niya si Bro Rango. Kasamang Antikristo. Kasi si Bro Rango, hindi siguro aware si Bro Rango doon sa Quran ba? Kaya umatake lang siya, dumidipinsa lang si Bro Rango. Attacking. So ngayon, yan niya, siya naman ang inatake sa reference niya. Nangamuti. Kaya nga. May knowledge sila sa Bible, pero sa Quran, wala. Bira. Nawala na. Akit ka ulit, Dawa. Dali may space. Oh. Pero malinaw sa Hindi. ni Bro Rango. Ah, Isusulat Islamic pa ba ang everything. Panginoong Jesus doon kung di kasama? Islamic everything. Wala po kaming timo-timo na reference. Talagang stock knowledge talaga namin yan. Hindi kailangan ang script. Tumakbo.